Larawan ng lakas at positibong pananaw sa buhay sina Cherry at Kyla. Puno ng pangarap para sa maganda nilang bukas. Hi guys. Pero sa isang iglap, sinubok sila ng isang karamdaman. Yung gusto mo pang gawin yung mga bagay na to pero hindi mo na magagawa. May limit na po yung mga gagawin mo. Parang gustong gumuho ng mundo mo na hindi mo naiintindihan na yung pakiramdam. Isang sakit na madalas kinatatakutan, pero pursigido silang mapagtagumpayan. Kasalukuyang nakikipaglaban sa stage 2B breast cancer si Cherry, 29 na taong gulang. Paano mo na-detect? Napansin ko lang po na laging nangangalay yung kamay ko, ganun. Nangangalay? Dito left side, tapos may pain po sa breast, konti, ganun. Pero hindi naman po siya masakit masyado, kaya hindi mo naman talaga akalain na cancer yun. Tila gumuho ang mundo ni Cherry nang malaman ng balita. Natakot ako kasi, syempre, bata pa ako, gusto ko pang yung maging normal, gusto ko pang matupad lahat ng pangarap ko, gusto ko pang anuhin yung anak ko, ganun. Tapos, syempre, cancer yan eh, sa isip natin parang himala siguro kung mabubuhay ka or ganun. Para mapigilan ang pagkalat ng cancer sa iba pang bahagi ng kanyang katawan, agad na sumailalim si Cherry sa mastectomy o ang pagpapatanggal ng suso. Doon ako na-operahan ng mastectomy. Nagsimula na akong lumaban sa cancer. Pinatanggal ko po yung breast ko po, left side. So, ganun po. Pagkatanggal po nun, mga 2 months start po ako ng chemo po. At that time, naghihirap po. Cherry, alam naman natin na yung pagkakaroon ng breast or ng suso ay bahagi ng ating pagkababae yun eh, di ba? Nung pinatanggal mo yung breast mo, ano yung naging effect nito sa iyo? Mentally and emotionally? Opo, kasi dito mami, importante yun sa atin mami. Pag wala tayong breast, parang nakakahiya din or parang hindi ka confident makipag sa ibang tao. Magsuot ng mga damit na medyo dito kasi wala ka ng breast, gano'n. Pero ang mas mabigat sa kanyang sitwasyon, ang hindi birong gastos na kaakibat ng cancer. Sales promoter noon si Cherry, hindi sapat ang kanyang kita para matustusan ng gamutan na aabot sa mahigit 100,000 piso. At dahil humina na ang kanyang pangangatawan, kinailangan niyang huminto sa pagtatrabaho. Nung time na yun, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Kung yun yung iniisip ko kasi Ma'am Cara, hindi lang sa paano may sakit ako, paano ako kukuha nito, saan ako kukuha ng pangbayad, panggamot, ganito. Saan ako magsasurvive. Sobrang sakit talaga po. Parang bumao na sa buto ko yung karayo. Tumutulo pa yung luha ko. Gaano man kahirap ang kanyang pinagdaanan, ni minsan hindi sumagi sa isip ni Cherry na sumuko sa kanyang laban. Nung nalaman mo na may cancer ka, paano mo nalagpasan yun na sabi mo, ay hindi, lalaban ako? Iniisip ko po yung anak ko, tapos yung pamilya ko, yung partner ko po. Lumalaban ako para sa kanila. Ganun. Lalaban ako para sa inyo po. Ganun. Kasi pag wala sila, hindi mo kaya. Pero ang inakala niyang magiging sandalan sa oras ng pagsubok, iniwan siya kalaunan. Noong time kasi na yun is, kinakausap ko rin yung partner ko. Kasi siya, okay lang yan. Patanggal natin para gumaling ka. Ganun. Pero iniwan niya din ako noong time na yun. Nang nagkikimo pa ako. Nung nagkikimo ka? Iniwan niya ako po. Nagbabae po siya. May nakilala po siyang ibang babae po sa work niya. Oh my God. Oo, kaya sobrang hirap. Sabi ko, sobrang hirap. Hindi ko nga naisip
Na-survive ko yun lahat, Ma'am Karay. Kasi na-depress ako. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon kung saan bigla na lang inaabandona ang mga cancer patients ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasi mabigat, no? Hindi kaya ng isang tao ang pagsuporta. Yung nagbabago kasi yung roles ng mga tao sa pamilya. Kung dati yung asawa taga-provide lang, mahirap yung nagpo-provide ka na, nagtatrabaho ka buong araw, tapos pag uwi mo, aalagaan mo pa rin yung may sakit. So, kailangan talaga yung tulong ng lahat ng tao. Napakalungkot na humahantong sa ganyan, sa hiwalayan or iwanan. So, kailangan talagang suportahan din yung mga love givers or yung mga tumutulong sa pasyente. Si Ben ay Magkasunod man ang dagok na dumating sa buhay ni Cherry, kumuha siya ng lakas sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Cyrus. Ako, nagkikimo. Habang nagkikimo, inaalagaan ko po siya. Ang hirap po kasi ang sama po ng pakiramdam ko po. Sa effect ng gamot, mahihilo ka pa. So ako naman po kinakaya ko. Oo. Naglalakad pa ako, hinatid ko siya sa school. Oo, tapos pag parang nafe-feel ko nang nahihilo ako, i-stop ako saglit. Tapos papahinga ako saglit. Tapos maya-maya, lalakad na naman ako, ganun. Ganun yung ginagawa ko. Then, lagi na lang ako nagdadasal na sana makaya ko to, kayanin ko, ganun. Sa datos ng Global Cancer Observatory noong 2022, umabot sa halos 200,000 Pilipino ang na-diagnose ng cancer. Mahigit 113,000 naman ang namatay dahil dito. Mas mataas ito kumpara sa huling datos noong 2020. 1, 2, 3. Hi everyone! It's so nice to see everyone again. My name is Kyla Isabel Yaneza. I am 29 years old and my diagnosis... Bago ang pandemya, masigasig sa paghahanap ng trabaho ang nooy 27 taong gulang na si Kyla. Tulad ni Cherry, aktibo si Kyla at walang bisyo. Pero gaano man kaingat si Kyla sa kanyang sarili, hindi siya nakaligtas sa kinatatakutang karamdaman. Isa si Kyla sa mga nagkaroon ng isang pambihirang uri ng cancer, ang Stage 4B endometrial clear cell carcinoma o cancer sa matres. Taong 2021 nang ma-diagnose si Kyla nito. Wala masyadong symptoms but it was only bleeding. So, nag-normal menstruation. Minsan, nag-heavy menstruation ako. That time, I was only 27 years old. So, normal sa babae na mag-mens. Wala siyang indicator na cancer siya. So, yun lang yung naging pakiramdam ko. Yung sakit ng para kang nagdidysmenorrhea. Yung first reaction ko was, I was so shocked. Hindi kasi namin inaasahan because I was so young to have clear cell. Natigil niya yung mga planong gusto kong mapuntahan, yung mga gusto kong marating in life. So, ganun yung pakiramdam. Parang it's not, parang nawindang ka, parang gustong gumuho ng mundo mo na hindi mo naiintindihan na yung pakiramdam. Ang takot at pangamba ni Kyla lalo pang nadagdagan nang taningan siya ng kanyang doktor ng 6 na buwan. Nung nalaman ko na cancer, kasi syempre anybody na masasabihan kang may cancer ka, alam mong parang ang ikli ng time mo. Pero alam mong parang maikli ang buhay mo na pag may cancer, kahit hindi mo alam kung ano yung duration, kung hanggang kailan kang mabubuhay. When my medical oncologist said that I don't believe, Kyla, na you just have 6 months. Kasi nangyari dati is, nagtanong din kami sa outside of the country. Sabi na, wala na yan. Clear cell is super hirap niyan. I believe God has a purpose and He will be the one to heal you. I am just an instrument. So, nung sinabi niya yun sa akin, it gave me hope. Though I have to give up everything, I have to focus
on my cancer. Uwi na tayo. Sa pag-asang gumaling mula sa cancer, sumailalim si Kyla sa total hysterectomy o pagtatanggal ng buong reproductive system ng isang babae. Pinakitaan pa ako ng OB-GYN ko ng model of my reproductive system, no? Sabi niya, Kyla, these all have to go. Sabi ko, lahat, pati yung ovaries, lahat. Kasi yung clear cell nga, super bilis. Matatanggalan ka ng buhok mo, your mental health is challenged, papayat ka, lahat ng different bodily changes. At the same time of receiving chemotherapy effects and immunotherapy effects eventually, sobrang hirap. Today is May 26 and I am on my 19th immunotherapy. Ang mahirap na pinagdaraanan ginamit ni Kyla para gampanan ng misyon na makatulong sa iba. I documented my journey. I placed a Facebook page which is Kyla Fights Cancer, and eventually it paved the way for other cancer patients who were newly diagnosed to go there and then seek support also sa akin. Kasi feeling ko, kung hindi ko na-undergo itong circumstances na ito, hindi ko mararamdaman kung anong feeling, kung anong pakiramdam ng magka-cancer ka, or hindi ko mararamdaman kung anong pinagdadaanan ng ibang cancer patients. Immunotherapy number 36 today. Here's my line sa akin ever since. Happy graduation day. Finally, 2022 to 2024. Ayon sa World Health Organization, pagsapit ng taong 2050, posibleng umabot sa mahigit 35 million ang cancer patients. 77% increase ito mula sa 20 million cancer cases noong 2022. Ang masaklap, pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng cancer mula edad 15 hanggang 39 sa ating bansa. Kabilang narito sina Cherry at Kyla. Pero patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto ukol dito. It's really multifactorial. Maraming factors yun. Mapapansin natin the age of cell phones and everything, yung physical inactivity, hindi nasa bahay na lang, cellphone, games, wala nang tulad dati, di ba, naglalaro sa labas. So yung obesity is one of the risk factors for cancer. So one, sedentary lifestyle. The others are, of course, yung mga processed food na, di ba? Yung mga processed food, yung mga kinakain natin ngayon, mga pagkain na hindi na yung dati ba, galing palengke, kain, niluluto. And of course, what else? Viruses, no? Viruses has already been pinpointed na already to cause some cancer. For example, for HPV virus, for cervical cancer, for head and neck cancers. 2019, naisabatas ang Republic Act 11215 o National Integrated Cancer Control Act. Layo nitong magbigay ng financial support para mas maging abot kaya ang medical treatment ng cancer patients sa Pilipinas. Kapag sinabing cancer, ang karaniwang pumapasok sa ating isipan, isa na itong sentensya ng kamatayan. Pero pinatunayan ni Cherry at Kyla na hindi pa huli ang lahat. May buhay pagkatapos ng cancer. Positibo ang pananaw ni Cherry na matapos ang 16 sessions ng chemotherapy at 33 sessions ng radiation, balang araw magiging cancer-free din siya. Sobrang saya ko kasi naisip ko yung mga pinagdaanan ko na sobrang hirap, tapos kayo, nakaya ko yun lahat. Na-survive ko yun lahat po. Sobrang saya ko po. Ganun. So, pwedeng gumaling sa cancer? Pwede po. Kaya po. Gagaling po tayo pag basta kakayanin natin lahat po o tayo susuko po. Sa ngayon, patuloy ang oral chemotherapy ni Cherry. Si Kyla naman, unti-unti nang ibinabalik ang sigla at lakas sa kanyang pangangatawan. Matapos ang 6 na sessions ng chemotherapy at 36 sessions ng immunotherapy. God will exchange that for the good. It helped me also to bring that hope to others
And I think now, looking at today, na I'm a living miracle na for many doctors who thought that clear cell is so difficult that I only had 6 months to live from 2021, 2024 na today, and I'm still here trying to also give that hope to others. Big C kung tawagin ng cancer. Seryosong sakit, hindi biro ang gastos. Pero sa panahon ng makabagong medisina at teknolohiya, kayang-kaya na raw itong mapagtagumpayan. Lalo pa kung sapat ang suporta ng pamilya at ng pamahalaan. Ika nga ni na Cherry, Kyla at iba pang pasyenteng patuloy na lumalaban sa sakit na ito, I can survive. Bye-bye to the oncology unit. Bye-bye. Ako po si Cara David at ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero. Kaya.